Mga minamahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon ay unang araw ng Sanlinggo at unang araw din ng buwan ng Marso. At sa umagang ito ay nais ko pong basahin ang atin pong magiging mensahe ngayon na nasa Revelation chapter 21. Talatang 1 hanggang talatang 8. Revelation chapter 21, nagsisimula sa talatang 1. Ganito po ang siyang isinasad. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan." Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang magiging tema po natin ngayon, mga minamahal, ay tungkol sa banal na templo. Ito po ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay nakatingin sa pangako ng Panginoon tungkol sa magiging tahanan. At tunay na makikita natin ang unti-unting pagpapahayag ng Diyos sa mga bahagi ng templo. Na doon ay pinapahayag niya ang tungkol sa pamagitan ng dugo, sapagkat pinasya ng Panginoon na ang dugo lamang ang maaring makapag-alis ng kasalanan
At ito ay katulad ni Abel. Makikita po natin sa banal na kasulatan kung paano na ang Diyos ang nagpahayag kay Abel at nasumpungan natin na si Abel ay gumawa ng isang altar. At doon sa altar na yon ay kanyang inihandog ang isang hayop at ito'y naging karapat-dapat at kaaya-aya sa paningin ng Diyos sapagkat doon ay nabubo ang isang hayop sa pamamagitan ng dugo at kung walang pagbubo ng dugo ay walang kapatawaran. There is no remission of sin. O kaya nga tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Dahilan sa ang handog niya ay walang dugo. Pinapahayag ng Panginoon ang mga bagay na iyon. Gayun din sa panahon ni Noah na siya'y matapos na bumaba sa arko. Matapos na wasakin ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng matinding baha. Walang nakaligtas maliban kay Noah at ang kanyang sambahayan. At dahilan doon, siya ay naghandog sa Panginoon na naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon din si Abraham na naghandog sa Panginoon. Si Moises, sa panahon ni Moises, ay unti-unting inihayag ng Panginoon ang kanyang pangako tungkol sa banal na templo. Ngunit sa panahon ni Moises, ay tinawag siya at nagpunta siya sa bundok ng Sinai. Nanatili siya doon ng 40 araw at 40 gabi. At doon ay pinakita ng Panginoon kung paano ang isang tabernakulo ay bubuuin. Ang bawat sukat, ang bawat gamit, at lahat ng mga bagay na naroroon ay pinakita kay Moises. O kaya nga ang tabernakulo, tulad ng sinasaad sa Exodo Kapitulo 24, ang ating titingnan, ay inutusan ng Panginoon si Moises upang gawin ang mga bagay na nakita niya sapagkat ang sabi sa talatang 15 ng Kapitulo 24, umakyat nga si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nananatili sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At tinakpan ito ng ulap ng 6 na araw. At sa 7 araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. Noon ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay tulad ng apoy na nagliliyab sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa paningin ng mga anak ni Israel. Pumasok si Moises sa ulap at umakyat sa bundok. Si Moises ay nasa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Naging kapiling ng Diyos si Moises doon sa bundok na yun at ipinahayag ang tungkol sa tabernakulo. At masusumpungan din natin na ipinatayo ni Moises sa pamamagitan ng mga sukat at mga larawan na nakita niya at pinakita sa kanya ng Panginoon. So dito ay inahayag ang tungkol sa tabernakulo. Na ang tabernakulo
ay isang gusali na nahati sa dalawa. Ang una ay yung pinakabanal na dako at ang ikalawa ay ang kabanal-banalang lugar at sa pagitan noon ay merong makapal na kurtina. Doon ay inihahayag ng Panginoon ang tabernakulo. At yun ay merong kinalaman sa pinangako ng Panginoon sa mga mananampalataya sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At nang sa panahon ni David, ay nahayag naman ang tungkol sa pagnanais ni David na siya ay makapagpatayo ng tahanan sa Panginoon. Pero hindi ito pinahintulutan ng Diyos sapagkat si David ay isang lalaking mandirigma. O kaya nga't sabi ng Panginoon sa kanya, ang iyong anak na si Solomon, ang siyang maaring gumawa ng templo. At binabanggit din sa banal na kasulatan kung paano na ang templo ay gagawin at napakaganda na binuo ang templo. Sa Kronika, Kapitulo 6 ay tinutukoy dito ang pagkagawa ni Solomon tungkol sa templo. Ito ay nahayag din sa Kapitulo 3 na sabi dito sa talatang 1 ng ikalawang Kronika, pinasimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem, sa ibabaw ng bundok ng Muraya. Yung Muraya ay isang kasaysayan na doon tinawag ang Panginoon si Abraham upang ihandog bilang isang handog sa Panginoon. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng Panginoon sapagkat ang larawang yon ay larawan o papaano na ang Panginoong Hesukristo ay magbibigay ng kanyang sarili sa bawat mananampalataya sa mga pinili, sa mga hinirang. O kaya nga't hindi pinahintulutan ng Panginoon, kundi dito ay inihayag kung papaano na si Solomon ang siyang inatasan ng Diyos na magtayo ng templo. Kaya nga't ang sabi dito sa talatang 2, una ay sabi sa talatang 1, pinasimulang itinayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok ng Muraya, na doon ay nagpakita ang Panginoon kay David na kanyang ama sa lugar na itinakda ni David sa gihikan ni Ornan na Jebuseo. Siya ay nagpasimula magtayo ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito ang sukat na ginamit ni Solomon para sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba sa mga sikong iyon ay matandang panukat, 60 siko, at ang luwang ay 20 siko. At dito ay itinayo ang mga bagay na iyon. Ngunit, nakamangha-mangha ang pagtatayo ni Solomon tungkol sa templo. Sapagkat ang sabi sa unang mga hari, Kapitulo 6, talatang 7. Ganito ang siyang isinasaad. Unang Hari, Kapitulo 6, talatang 7. Nang itinatayo pa ang bahay, ay ginawa ito sa batong inihanda
nasa tibagan, kaya't walang kahit martilyo o palakulman o ng anumang kasangkapang bakal ang narinig sa bahay samantalang ito'y itinatayo. Kaya nga't kamangha-mangha yung ginawang pagtatayo ni Solomon. Sapagkat habang itinatayo ang templo, wala silang ginamit na martilyo. Wala silang ginamit na palakol o anumang kasangkapang bakal na maririnig doon sa pagtatayo ng templo. O kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay inihanda ng Panginoon. Lahat. Halimbawa, sabi dito, yung mga bato ay doon na ginawa sa tibagan. So kung ano yung sukat na kailangan sa templo, ginawa na. Kaya pagdating ng mga bato sa templo na ginagawa, nagkalapat-lapat ang bawat bato sa isa't isa. Halimbawa, yung pinaka-corner ng gusali, nagkalapat-lapat sila. Kung ano yung nasa ilalim, hanggang sa ibabaw, ito'y nagkalapat-lapat. Maayos. Alam niyo kung minsan, sa isang iglesia, ang bawat isa ay nagkakalapat-lapat upang mabuo ang isang iglesia. At ito'y pinahayag din ni Pablo sa kanyang mga sulat. Ang isa ay may karunungan, ang isa ay may kaalaman, ang isa ay may mga bagay na kaloob, at sila ay nagkakalapat-lapat, nagkakasama-sama. Walang iniwan niya sa katulad ng pag-awit. Merong bass, merong tenor, at kung ano-anong, apat lang naman ang makikita natin dito. May soprano, may tenor, may bass, at nagkakalapat-lapat sila. Pag tayo nanood ng isang konserto, iba-iba ang mga instrumento na naroon. Merong piano, may bass, may trombone, may gitara, at kung ano-ano. Pero pag ito ay pinamahalaan ng isang conductor, makikita natin ang ganda ng inaawit. Nagkakalapat-lapat, maayos. At ganoon ang ginawa ni Solomon ayon sa utos ng Panginoon. Alam ba ninyo na nang itayo ang templo ay ito'y napakaganda tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Sa ikalawang kronika, makikita natin dito, mga minamahal, ang kapitulo 6 na dito'y matapos na maipatayo ang templo, ay nanalangin si Solomon sa Panginoon. Una, ang sabi niya sa talatang 1,
At pagkatapos ay sinabi ni Solomon, sinabi ng Panginoon na siya ay titira sa makapal na kadiliman. Ipinagtayo kita ng isang marangal na bahay, isang lugar na titirhan mo magpakailanman. At ito ay isang larawan kung paano na ang Diyos sa walang hanggan ay tunay na magkakaroon ng isang banal na templo. Tulad ng sinasabi dito. Kaya nga't ang templong ito ay banal. It is beautiful, majestic. At ito ay hindi katulad nung mga naunang tabernakulo at saka templo sa panahon ni Solomon. Sapagkat ang templo ni Solomon ay napakaganda. Yung kahoy na cedro ay talagang balot ng ginto. Yung mga dingding na yan, balot ng ginto. Napakaganda ng templo. Pero, ang napakahalaga doon ay ang Diyos ay naroroon. Halimbawa, katulad si Abel, nang siya'y maghandog ng isang hayop, maaaring sabihin natin na tupa, ang Diyos ay naroroon. Tinanggap niya ang handog mula kay Abel. Kay Abraham, naghandog siya. Ang Diyos ay naroroon. Kapiling ng Diyos si Abraham. Si Moises, nang si Moises ay makatapos na itayo ang tabernakulo. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang alakaap ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay napuspos doon sa templo o doon sa tabernakulo. Kaya hindi nang ginawa dito sa kay Solomon kung papaano na nang italaga ang templo. Ang sabi dito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon, tulad na sinasabi sa ikalawang Kronika, Kapitulo 7, at nais kong basahin ang mga ilang talata dito. Nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang mga alay at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang templo. At ang mga pari ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Nang makita ng lahat ng mga anak ni Israel ang apoy na bumaba at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa templo. Iniyuko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So yung pananahan, yung pagduel ng Panginoon sa kanyang bayan ay pagpapahayag ng kanyang kahabagan at dakilang pag-ibig. Yan ang ipinangako ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya.
At hindi niya nais na iwanan ang mga mananampalataya na nag-iisa, kundi bagkos ipinangako ang banal na Espiritu ang siyang sasainyo. Pinagkaloob siya upang manahan sa kanilang mga puso. At yun ang kagandahan na ninanais ng Panginoon. Bawat bahagi ng templo ay naroroon. Pero ang napakahalaga dito ay ang Diyos ay nananahan sa kanila. Kaya mga mananampalataya ay pinagkalooban ng banal na Espiritu upang ipahayag ang Diyos ay nananahan sa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nananalay sapagkat sila'y pag-aari ng Diyos. Sila'y binili, hindi ng salapi o hindi ng kayamanan, kundi sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng dugo. Sila ay binili. At nananahan ang Panginoon sa kanila. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 19, o hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, sa inyong katawan ang Diyos. At ito ang siyang pagpapahayag na ang Diyos ay nananahan sa bawat mananampalataya, sapagkat ang bawat mananampalataya ay templo ng banal na Espiritu. Ay kalawang bagay na kinakailangan matutunan natin, mga minamahal, ay yung ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan, the mediator, na dito ay tinutukoy na sa walang hanggan, ang Diyos ay pumili para sa Kanya. Pinili niya ito mula sa lahi ng mga tao. Naalala niyo noong mga nakaraan ay ating tinalakay ang tungkol sa mga sanga. Na si Adan, unang Adan, ay nagkasala at lahat ng kanyang lahi ay kasamang nagkasala. At sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat ng lahi ni Adan ay ito'y tinutukoy ng mga patay na sanga. Si Adan ay patay sapagkat sabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay, at kinain niya. Immediately, namatay siya. Kaya naging, ang tawag sa banal na kasulatan, siya ay living soul. Buhay na kaluluwa, pero sila'y patay. Wala silang buhay na walang hanggan. Kaya yung mga lahi niya na ipinapanganak sa ating kapanahunan at sa mga susunod na kapanahunan, ang mga sanga yun ay patay. Pero ang Diyos, tulad ng natutunan natin, sa kanyang kahabagan at kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang biyaya, pumili siya bago pa tatagan sa libutan. Sabagat ang unang tinawag niya ay ang Panginoon Jesucristo. At pagkatapos ay mula sa mga lahi
na kanyang panukala na magiging bunga na Adan, unang Adan, pumili siya. At maingat niyang pinagpuputol ang mga patay na sanga mula kay unang Adan. At kinuha niya yun. Nahabag siya. Inibig niya. Napakabuti niya. At ang kanyang ginawa, kanyang inugpong, idinuktong, ikinabit sa tunay na puno ang Panginoong Hesukristo. Siya ay buhay. Kaya't ang lahat ng mga sanga na mula kay Adan at idinuktong at inugpong sa Panginoong Hesukristo, sila'y may buhay na walang hanggan at hindi na sila mamamatay kailanman. Tayo ang mga sangang iyon na mula sa unang Adan ay tinagpas ng Panginoon, pinutol, maingat na hinawakan at tayo'y inugpong sa Panginoong Hesukristo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ang ginawa ng Panginoon. At bilang tagapamagitan ay kanyang inihayag ang isinaad dito sa Isaiah Kapitulo 1, ay Kapitulo 61. Ganito ang siyang isinasaad hanggang talatang 3. Sabi niya, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at araw ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin ang lahat ng tumatangis, upang pagkalooban sila na tumatangis sa Siyon, upang bigyan sila ng putong ng bulaklak sa halip na mga abok. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran. At yan ang binanggit dito na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, at ang katuparan niya, the fulfillment niyan, ay makikita natin sa Lucas Kapitulo 4, sa talatang 19, or rather dito sa sinasaad sa talatang 18. Sapagkat ang sabi dito sa talatang 18 sa Lucas, dito ay dumating ang Panginoong Hesukristo sa Nazareth, talatang 16, kanyang nilakhan, o doon siya na buhay. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang kaugalian, at tumindig siya upang bumasa. At sa talatang 17, binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang tako na kung saan ay nasusulat. Talatang 18, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha.
Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. So ito ang ginawa ng Panginoon. Na lahat ng mga pinili ng Panginoon, sila ay mga hinirang. At ang gagawin ng Panginoon ay ipapangaral niya ang magandang balita, ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Ang Ebanghelyo na ang Panginoong Jesucristo ang siyang namamagitan. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus sa Kalbaryo. At yun ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa atin at sinasampalatayanan natin na yung ating mga kasalanan ay kanyang dinala. Inako niya at ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Sapagkat tayo ay mga dukha, aba, mahina, walang kakayahan, walang lakas, ni hindi natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. Walang makapaghahango sa atin mula sa kadiliman. Walang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkakabilanggo sa kasamaan. O kaya nga ang sabi dito, ang Panginoong Jesucristo lamang ang isinugo upang magpalaya ng mga bilanggo, mga bihag. At kung tayo ay nasa kadiliman, ang sabi dito ay muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag. Binuksan ng Panginoon ang ating mga mata. Binuksan ng Panginoon ang ating espiritu upang makita ng ating mata ang kabutihan at ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon dito. Ako'y sinugo niya, sabi ng Panginoon Jesucristo, upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at muling magkaroon ng paningin ang mga bulag upang palayain ang mga naapi. At ito ang siyang ninanais na mabatid natin, mga minamahal, na ang gawain ng tagapamagitan ay ipangaral ang mabuting balita upang palayain ang mga bilanggo, upang magbigay ng paningin sa mga bulag, upang tulungan ang mga dukha at upang ipahayag ang saganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi sa Juan, Kapitulo 17, talatang 6, ay ganito ang siyang sinasabi. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Ngayon ay nalalaman na nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap ang totoong nalalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala silang ikaw ang nagsugo
sa akin. Ito ang layunin ng Panginoon, na tayo ay baguhin ng Panginoon, palayain, sapagkat ang Diyos ay nangako, tulad ng binasa natin sa Revelation, na ang Diyos ay nagtatag ng isang lugar. At ang sabi dito ay, ang Diyos ang siyang sumasa atin. Tulad ng binanggit dito sa Kapitulo 21. Sa Isaiah, Kapitulo 65, chapter 65, verse 17, ang sabi dito, sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. So, ito'y kapahayagan ni Isaiah na makikita natin sa Kapitulo 21 ng Revelation. Sabi dito, at nakita ko ang isang bagong langit, si Juan ang siyang nagsulat nito, at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang Diyos ay sumasa kanyang bayan. Ito ang pangako. At ang ating pang makikita dito, mga minamahal, ay pagpapahayag kung paano na ang kalwalatian ng Diyos ay mahayag. Lagi, kaya naroroon ang altar, kaya naroroon ang tabernakulo, ang templo, upang ipahayag sa bawat henerasyon na sa huling panahon ay merong isang napakagandang lugar na doon na ang Diyos ang siyang templo. Nang ibig sabihin, siya ay sumasa atin. Siya ang ating Diyos. Kaya sabi niya dito sa talatang 3 ng Kapitulo 21, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Tayo, ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, ang templo ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, sapagkat si Kristo ay Diyos na nagpahayag sa laman at tunay na nagpapasalamat tayo. Kaya nga lagi nating asam-asamin ang talatang 3 na sabi dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila. Ibig sabihin, ang Diyos ay kasama ng mga mananampalataya, na mga mananampalatayang ito ay pinili at hinirang at kinupkop bilang mga anak. Siya'y maninirahang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At inyong pansinin at talatang 4,
at papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Wala nang, ibig sabihin wala nang kalungkutan doon, wala nang dalamhati, wala nang pagmumugto ng mata, wala nang pagluha, kundi naroroon ay kagalakan, kapayapaan, katuwaan, kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sabi dito, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At yung mga bagay na kanilang pinagmulan, hindi na nila maaalala. Halimbawa, katulad nito. Ngayon, nandito tayo. Pag tayo ay nasa Panginoon, wala, hindi na natin maaalala ang mga bagay na ito. Mawawala nito. Yun ang sinabi sa Isaiah. Hindi na nila maalala ang mga bagay na luma. Hindi na nila maalala ang mga bagay na kanilang kinabuhay. Wala na. Sapagkat ang narito ay bagong lugar, bagong Jerusalem, bagong lungsod. At ang lungsod na yon ay lungsod ng Sion, sapagkat lubhang iniibig ng Diyos ang lungsod ng Sion. Doon sa lungsod na yon, doon ipinanganak ang lahat ng mga mananampalataya. At kung sila ay pinanganak doon, sila ay maninirahan doon magpakailanman. Nakapiling ang Diyos at tayo sa kanyang piling. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita. Naway ito'y matanim sa aming mga puso at kaisipan, na ikaw ay sumasa amin at kami na iyong mga anak ay sumasa iyo din. Kasama mo kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.